praying, keep on praying, in the Spirit. Oh, keep on praying. Magandang araw po sa bawat isa. Tayo po ay magkikita ulit. Kahit po ako po ay nandirito, kayo po ay makakasama ko pa rin sa pakikinig ninyo, sa pakikibahagi sa ating weekly devotionals and prayer time. Ngayon po ay March 17, sobrang bilis po ng panahon. Nasa kalagitnaan na po tayo ng buwan ng Marso. At ganun pa man, nananatili pa rin po ang katapatan ng Panginoon. Sa kabila po sa panahon ngayon ay sinasabi nila na isang taon na ang dumaan nung tayo nakaranas ng pandemya. Totoo nga po na nung March 15 ay nag-anniversary na po yung ating pandemic na kinakaharap. Pero ganun pa man, magpasalamat pa rin po tayo sa Panginoon na tayo po ay kanyang patuloy na pinapatnubayan, ginagabayan at iniingatan. Kahit po marami pa rin ang nagpopositibo sa COVID-19, tumataas muli ang bilang ng mga taong naapektuhan nito. Patuloy pa rin po tayong manalangin at magtiwala sa Panginoon na ito po ay matatapos din. Kaya kahit ano pa po ang ating kinakaharap, sa ngayon po ay ang ating dapat na sandata talaga ay panalangin. And of course, yung ating pag-iingat din, dobleng pag-iingat para sa ating sarili, para sa ating mga mahal sa buhay at maging sa ibang tao. Tayo po ay patuloy na sumunod sa mga government protocols. Ayun po. Simula po nung dumaan yung panahon ng pandemic, marami po ang iba't ibang naranasan ng mga tao. At lahat po tayo ay talagang nagulat or na bigla, hindi natin inaasahan na ang mga nararanasan natin ngayon ay maaabutan natin sa panahon na tayo ay nabubuhay. Pero ano nga ba yung dahilan? Bakit tayo nagkaroon ng iba't ibang feelings ng nagulat, kinabahan, pwedeng natakot. So yung takot, kapag tayo po ay nakaranas po ng takot or ng fear, ano po yung dapat nating gawin? Nung bata po ako, never kong naisip na aabutin ko yung time na ako ay kailangang magsuot ng face mask or ng face shield every time na lalabas or pupunta sa mga public na lugar. Pero ngayon, isang taon na rin po tayong ganun yung ating kailangan na gawin bilang proteksyon po sa ating sarili. Madalas ang ating iniisip ay nakakatakot yung mangyayari sa kinabukasan kasi wala po tayong assurance kung ano ba ang mangyayari sa bukas. Mayroon tayong kanya-kanyang mga kinakatakutan. Kayo po, ano po ang inyong fear? What are you fearing? Pwedeng sa ibang tao, natatakot sila na magkasakit. Of course, mahirap po magkasakit, magastos. Sa iba naman, maaring ang kanilang fear ay kamatayan. Pwede rin na yung kalusugan. Healthy pa ba ako? Tama pa ba yung kinakain ko? Meron din na takot din sila sa hirap. Yung hardship sa buhay, yung difficulties ng ating pwedeng maranasan. Wala ng pagkain, mawawala ng tirahan, pwedeng sa sitwasyon sa pamilya, pwede rin po na sa mga naghahanap ng trabaho, kinakabahan, natatakot na matanggap ba sila o hindi, kaya ba nilang masagutan ang mga itatanong sa kanila. Pwede rin sa mga estudyante, may fear sila sa mga professors nila, sa mga teachers nila kung tatanggapin ba ang kanilang mga projects or thesis, ganyan. Failures, di ba? Takot tayong bumagsak or magkamali. Or sa iba, nakakatakot mawalan ng trabaho. Pwede rin na yung ma-depress. So marami pong bagay
ang nagbibigay sa atin ng sobrang takot. Pero alam nyo po, ang isa sa mga assurance sa atin ng Panginoong Yesus ay hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo papabayaan. Palagi po nating naririnig yung Bible verse na yon sa Hebrews chapter 13 verse 5 na sinasabi ng Biblia, na sinabi ng Diyos na I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Pero dun po sa verse 6, sinabi po doon na the Lord is my helper. I will not fear. So, ang Panginoon ang tutulong sa atin, hindi ako matatakot. Kaya, ayun po yung pinakamagandang balita natin sa araw na to na hindi tayo dapat matakot sapagkat ang Diyos ang tutulong sa atin. Every time na maka-feel po tayo ng fear, makaramdam tayo ng kaba sa dibdib, ano man na bang mangyayari bukas, let's just remember God's assurance that He will never leave us nor forsake us and that He is our helper. The only way to remove the fear from our lives is to listen to God's assurance. Hindi lang dapat pakinggan, kundi paniwalaan natin na hindi tayo iiwan ng Panginoon, na hindi tayo papabayaan ng Diyos. Are you learning to listen to God before you speak? Or are you saying things and then trying to make God's word fit what you have said? Kailangan nating panghawakan talaga kung ano po yung ipinangako sa atin ng Panginoon. And we can strongly say that I will not fear. Opo, nakakakaba ang mga pwedeng mangyari sa mga darating na araw na every time na lalabas tayo, parang hindi tayo sure kung nasan yung virus. Hanggang ngayon, hindi pa lahat na babakunahan. Hindi natin alam kung kailan dadating na makukumpleto na ang mga Pilipino ay talagang mababakunahan. Pero hindi po natin dapat na isipin na ganun. Yes, sa reality po, talagang hindi natin alam kung nasaan ang virus. Pero totoo pa po hanggang ngayon na tuloy pa rin yung COVID-19. Pero yung pag-iingat sa sarili natin at para sa ating kapwa, yun po yung number 1 na dapat nating gawin. Na hindi po tayo mahawaan or hindi tayo makahawa kung meron man tayong nararamdaman, ingatan po natin ang ating sarili at parang pag-iingat na rin para sa ating mga mahal sa buhay upang hindi na po tayo dumagdag pa dun sa mga nagpo-positibo. Kaya huwag tayong matakot na harapin yung bukas, harapin yung buhay na hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Hindi po nagkulang ang Diyos. Nagpapasalamat po ako na napanood ko kahapon. Hindi po dahil taga Maynila po ako, kaya ko po sinasabi, pero nagpupuri ako sa Diyos na ang mayor ng Manila, si Mayor Isko, ay talagang may puso siya para sa mga tao. Marami pa rin namang ibang mga government officials yung kagaya niya, pero dahil siya po ay ang ama ng syudad na kung saan po ako nakatira, talagang hinahangaan ko po ang kaniyang kabutihang loob para po sa mga kababayan niya, especially sa mga batang Maynila na talagang nagpo-provide sila ng mga tulong, especially sa mga may hirap, lalo na po ngayon na may programa sila na yung food security program, talagang malaking tulong po yun para sa mga kababayan nating Manileño o botante man o hindi sa Manila ay talagang makakatanggap po ng provision na yun. Yun ay isa sa mga paraan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Dahil alam naman ng Panginoon kung ano yung ating kinakaharap. Kaya talagang hindi tayo papabayaan ng Diyos. Hindi magkukulang ang Panginoon. Kahit po sa ating bansa, marami man ang napapansin natin sa mga government officials, pero hanggang ngayon po, nananatili pa rin ng Diyos na siyang humahawak sa kanila. Kahit po hindi perpekto ang ating gobyerno, may Diyos pa rin po tayo na perfect para siya ang bumahala sa sitwasyon ng ating bansa. Kaya po, bilang mga individual, talagang ang tutukan natin sa sarili natin is yung kung paano natin haharapin yung buhay natin na hindi tayo basta matatakot lang, hindi tayo matatakot na kahit tayo ay mahina, pwede tayong magtiwala sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas.
Sabi po, human frailty or yung weakness. Human weakness is another thing that gets between God's words or God's words of assurance and our own words of thoughts. When we realize how weak we are in facing difficulties, the difficulties become like giants. We become grasshoppers and God seems to be non-existent. So yung hirap ng buhay, yung hirap po na dinadaanan natin, na nararanasan natin, kapag umiral po yung pagiging mahina ng tao na parang wala ng pag-asa, nagiging parang malaking higante na po yung hirap na yun. Kaya parang mas lalong ang hirap na niyang harapin. Pero ayun nga, let's always remember God's assurance to us that He said, I will never leave you nor forsake you, and that the Lord is my helper, I will not fear. Maniwala po tayo kapag sinabi ng Diyos sa atin na huwag tayong matakot. Because it is written in Joshua 1:9, it says there, be strong and courageous, do not be frightened or dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. So maganda po siyang panghawakan. At kung babasahin po natin siya sa Tagalog, napakalinaw po na sinasabi ng Biblia na sabi doon sa Joshua 1:9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot or mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. May assurance po talaga na binibigay sa atin ng Panginoon na kung kahit saan man tayo dumaan, pumunta, o ano man yung maranasan nating mga hirap ng buhay, sakit, kalusugan, kawalan ng trabaho, sitwasyon or problema sa pamilya, takot sa school, sa boss, sa work, sa lahat na pwede nating sabihin na kinakatakutan natin hirap ng buhay, bumagsak man tayo, huwag tayong matakot na harapin yung mga bagay na yon, sapagkat meron tayong assurance na hindi tayo papabayaan ng Panginoon sapagkat siya yung nagsabi nun. At sabi din niya dun sa Deuteronomy 31 verses 6 and 8, be strong and bold, have no fear, because it is the Lord your God who goes before you. He will be with you. He will not fail you or forsake you. Talagang pinapakita ng Diyos, sinasabi niya, pinapahayag niya na hindi tayo dapat na matakot. Babasahin ko po yung sa Tagalog, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Si Yahweh ang mangunguna sa inyo. Sasamahan kanya. Hindi kanya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Kaya ang sarap balik-balikan yung pangako ng Diyos sa atin na yon na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo papabayaan. Kaya hindi tayo dapat na matakot. At kaya po, hindi ko man tiyak o hindi ko man alam kung ano ang sitwasyon po ninyo dahil may iba-iba tayong mga kinakaharap sa buhay. Paniwalaan po natin yung pong katiyakan na binibigay sa atin ng Diyos na He is our helper. Kaya hindi po tayo dapat na matatakot. In 1 Corinthians 15:57, sabi po doon, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. May katagumpayan po sa Panginoon. Kaya po lahat po ng fears natin, lahat po ng ating kaba o yung worry sa buhay, opo, nandyan lang lahat yan, yung mga kahirapan ng buhay na pwede nating maranasan, pwede nating katakutan, pero mangibabaw nawa sa ating mga buhay yung pangako ng Diyos sa atin na hindi niya tayo papabayaan at hindi niya tayo iiwanan sapagkat siya ang tutulong sa atin kaya hindi tayo dapat na matakot. Amen. Ngayon po ay mananalangin po tayo para po sa ating mga prayer items. Meron po akong mga taong invite para maging bahagi ng prayer time at patuloy po rin po tayong magsama-sama sa pananalangin para po sa ating bansa.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. At nais naming ipanalangin ang aming bansa, Panginoon. Sa mga oras na ito, itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang ekonomiya ng aming bansa. Tunay nga po na ikaw ang siyang manguna at ikaw ang siyang mag-provide, Panginoon, sa patuloy na mga pangangailangan ng aming mga kababayan, Panginoon. Even sa mga hanap buhay na nahinto, mga hanap buhay na nawalan, Panginoon, ikaw po ang mag-provide pa rin sa kanila at maging ang mga pagtaas ng mga bilihin, Panginoon, ay ikaw po ang siyang manguna. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na makaya, Panginoon, ang mga sitwasyon na ito na nararanasan ng aming bansa. Patuloy na ikaw din ang magbigay sa amin, Panginoon, na ang lahat ng ito sa iyo lamang namin dapat ilapit, ikaw lamang ang dapat naming pagkatiwalaan, Panginoon. Sa iyo ang patuloy naming pag-asa at patuloy kaming magtitiwala, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon po na ito na may panalangin po namin ang aming bansa. Papasalamat po kami dahil may Panginoon po kami na makapangyarihan, Lord. Pinapanalangin po namin ang aming bansa laban po sa COVID-19 na hanggang ngayon ay pandemic pa rin po. Kami po ay humihingi ng inyong gabay, Lord, nawa ay kayo ang siyang patuloy na manguna po sa bawat isa, Lord. Pinapanalangin ko po na ang bawat isa po, mga nagtatrabaho, ang mga sa gobyerno, pati po sa mga frontliners po na palaging exposed po sa virus, Lord, ay kayo ang siyang patuloy na magbigay ng kalakasan at ng karunungan sa bawat isa po. Kayo ang magpanatili ng kalusugan ng bawat isa, Lord. Nawa ay pinapanalangin po namin na mabigyan lunas na po ang sakit na ito nang hindi na po mahirapan ng ibang tao, Lord. Patuloy na kayo ang siyang maging source namin, kayo ang siyang mag-supply ng mga pangailangan po ng bawat isa. Patuloy na cover us with your precious blood, Lord. Nawa ay mapuksa na po ang virus na ito nang hindi na po mahirapan ng karamihan, Lord. At naniniwala po kami na walang bagay na hindi nyo kaya, Lord, dahil mas makapangyarihan po kayo sa virus na ito. Naniniwala po kami na darating ang panahon na mawawala na po ang sakit na ito, Lord. Kayo ang siyang magbibigay na lunas ng gamot sa sa nararanasan po namin ngayon, Lord. Kami ay patuloy na magtitiwala sa inyong pagmamahal, sa inyong kapangyarihan at sa inyong kadakilaan po, Lord. Patuloy na gabayan niyo po ang bawat isa sa araw-araw at nawa ay hindi po kami patuloy na makawaan, Lord. Kayo ang siyang magbigay ng kagalingan din po sa mga may sakit. Kayo ang siyang magbigay ng kalakasan, Lord, sa bawat isa at ng pag-asa na nandyan ka, Lord, para sa bawat isa po sa amin, Lord. Muli tinataas po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Muli ay nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, lumalapit, na lumuluhod, Panginoon, dahil sa nangyayari sa aming bansa. Inilalapit namin, Panginoon, ang aming mga government officials, Panginoon. Ang pangunguna ng aming presidente, sa Presidente Duterte, maging ang kanyang kabinete at ang lahat ng bumubuo ng aming gobyerno mula sa mataas hanggang sa pinakamababa. Patuloy na sa iyo namin sila ay nilalapit, maging ang mga military men and PNP personnel, Panginoon, na patuloy na ginagamit para sa nangyayari nga pagpapatupad ng mga alituntunin para sa bubuti ng bawat isa sa amin. Tulungan mo po ang bawat isa na ang mga nakatalaga sa IATF na bigyan ng karunungan at malasakit na mga galing sa kanilang mga puso at patuloy na magtiwala sa inyo, Panginoon. Dahil walang ibang pwede naming pagkatiwalaan na tunay na magbibigay ng katugunan sa lahat ng mga bagay na kailangan namin maranasan, ngunit alam namin, Lord, na niloloob mo ito upang lalo kaming lumapit at magtiwala sa iyo. Dahil alam namin na wala nang ibang
lunas ng mga bagay na nilalapit namin sa iyo na mas makapangyarihan kaysa sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, lahat ng bumubuo ng government officials sa buong bansa, Panginoon, maging ang mga mayor, sa mga governors, na magtulong-tulong, Panginoon, para sa ikaayos ng bawat isa at matulungan ang bawat isa. Magkaroon po sila ng pagkakaisa at pagbibigayan upang lalong maunawaan ng mga kapwa Pilipino na kami po ay lumaranas ng bagay na hindi maunawaan at hindi maipaliwanag. Ngunit umaasa kami, Panginoon, na kayo lamang po ang makakatugon sa lahat ng ito. At tulungan niyo po sila nakapag-isip ng nababagay at nararapat para sa pagpapatupad ng mga alituntunin ng aming bansa upang lalong makita ang iyong kapangyarihan at ang iyong kapangyarihan. Alam namin, Lord, na hindi kami karapat-dapat sa lahat ng mga bagay na ito. Ngunit umaasa kami dahil kayo ang aming Diyos na makapangyarihan at mapagmahal. Patuloy kaming umasa sa inyo, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, hindi mo kami papabayaan, may iiwan man. Kaya muli, tinataas namin ang lahat ng ito na may papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay patuloy na manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli dahil pinapakita mo sa amin na kami ay hindi dapat na matatakot kahit po sa maraming bagay na nakapaligid sa amin na nagbibigay sa amin ng pangamba or ng alalahanin, ng takot. Panginoon, salamat sa katiyakan na sinabi mo sa amin na ikaw ang aming helper, ikaw ang tutulong sa amin kaya hindi kami dapat na matakot. Alisin mo, Panginoon, yung fear, kahit anumang takot na meron kami sa puso namin, mga bagay na nagbibigay ng dahilan para kami matakot. Mangibabaw nawa sa amin, Panginoon, yung pangako mo na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami papabayaan. Kahit po, madalas na namin itong naririnig, ngayon po ay nais namin na talagang panghawakan ng iyong pangako na saan man kami magpunta, sasamahan mo kami. Kayo po, Panginoon, ang gumabay sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga may pinagdadaanan ngayon. Kayo po ang mag-comfort sa kanila. Sa mga may karamdaman, ikaw po ang magpagaling at magpalakas sa kanila at magbigay ng maayos na kalusugan sa aming lahat. Kung ang iba man, Panginoon, na aming kapatid o kaibigan na may pinagdadaan ng pagsubok sa pamilya, kayo po ang magsaayos nito, Panginoon. Ang magbigay ng ang tamang solusyon, Panginoon, sa mga problema na kinakaharap namin. Ikaw, Panginoon, ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan namin sa araw-araw, sa mga pagkain. Panginoon, salamat sa iyong mga provisions, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga taong pinibigay mo para gamitin, para kami ay matulungan, Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan, sapagkat sa inyo nanggagaling ang lakas namin para kami makapagtrabaho, para kami makakilos, Panginoon. Thank you, Lord, sa kagalakan na binibigay mo sa amin sa araw-araw na kahit may problema, pwede pa rin kaming ngumiti, tumawa at mag-enjoy, Panginoon, at ipagkatiwala sa inyo lahat ng kabigatan na meron kami, Panginoon. Maraming salamat din sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan kung saan kami ay natetest, Panginoon. Nagpapasalamat kami na kahit kami ay may mga problema o pagsubok na pinagdadaanan ay nandyan ka upang kami ay palakasin, gabayan, tulungan at tinuturuan mo kami kung paano kami, Panginoon, lalakad ng may katatagan, Panginoon, sa buhay. Kayo pa rin, Panginoon, ng Diyos na sinasampalatayanan namin, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. Alam mo kung ano ang aming mga pangangailangan at eksakto palagi ang inyong pinagkakaloob. Minsan sobra pa. Pero kahit kailan, Panginoon, hindi ka nagkulang, Panginoon. Kaya't nagpapasalamat kami, Panginoon. Patuloy nawa na ikaw ang siyang mag-ingat, magprotekta sa bawat isa sa amin at palagi naming tandaan na ikaw yung sasama sa amin na kahit ano pa po ang mga pagsubok namin kinakaharap ay nandyan ka upang kami tulungan, kaya hindi kami dapat na matakot.
Maraming salamat po, Panginoon. Samahan mo po kami sa lahat ng aming gagawin, sa mga pupuntahan, Panginoon. Ikaw ang mag-protect sa amin, sa aming mga mahal sa buhay, kaibigan, mga kamag-anak, Panginoon. Ikaw po ang gumabay at kilos sa kanilang mga buhay na sila rin, Panginoon, ay makilala ka. Tanggapin ka nila sa kanilang buhay bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At ang iyong iglesia ay patuloy na magpapahayag ng iyong salita, ng salitang pure, Panginoon, ng salita mo na talagang nagbabago sa amin, nagbibigay ng tamang direksyon. Gabayan mo ang lahat ng tagapamahayag ng iyong magandang balita, Panginoon, ng iyong mabuting salita, Panginoon, upang kami ng mga tagapakinig ay palaging mapaalalahanan at matuto, Panginoon, ng tunay na salita na nanggagaling sa iyo. Give them wisdom, Panginoon. Give wisdom to the preachers, to the leaders of the church, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng aming mga kakaharapin, mga dadaanan sa mga susunod na araw, Panginoon. Ikaw po ang siyang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Magandang araw po sa bawat isa. God bless po.